Natural sa pagiging bata ang madalas na gumagala at maglibang. Pero merong mga musmus sa Tondo, Maynila na madalas gumagala para maghanap ng pako. Yan ang kanilang kinokolekta para makabili ng bigas at ulam para sa kanilang pamilya. Narito ang kwentong Tatak Public Affairs ni Cara David sa programang Caradox. Ilang kabataan ang inabutan naming naglalakad sa isang bahagi ng Tondo. Bitbit ang ilang martilyo at timba, dumiretso sila sa isang ulingan sa kanilang lugar. Dito namin nakilala ang 10 taong gulang na si Uno, di niya tunay na pangalan. Ang pakay nila rito, kolektahin ang mga pako mula sa mga nasunog na bahay sa kanilang komunidad. Anong ginagawa mo dun sa pako? Nakuha ka, tapos pagkatapos nabidupin ka na. Anong grade ka na? 3. Grade 3. Nag-aaral ka ngayon? Hindi na po. Bakit di ka nag-aaral? Nawalang, ko eh. Nawala yung alin? Sakit. Birth certificate, nawala. Ano bang trabaho ni mama? Ano bang Dahil trabaho? naghilot. Yung papa mo, anong trabaho? Nagnaninisip. Naninisid. Okay. Tapos, ikaw ang bahala sa bigas. Matapos ang higit kumulang 1 oras na pangunguhan ng mga pako, diretso na sina Uno sa junk shop para maibenta ang kanilang mga kalakal. Baho. 20, 30. Gawin ko na lang 33 kaya wala naman centavos. Umabot ng 60 pesos ang kinita ni Uno. Sapat lang para makabili ng bigas. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong taong 2022, tinatayang nasa 1 milyon ang mga batang edad 5 hanggang 17 na nagtatrabaho. Ang kadalasang dahilan ng kanilang pagtatrabaho, napipilitan silang dumiskarte imbis na mag-aral. Ayon sa director ng Project Against Child Exploitation o Project ACE ng World Vision, isa sa mga dahilan kung bakit talamak ang child labor sa isang bansa, kahirapan. Alam mo, yung issue kasi nakabaon din sa kahirapan. Madami nang nagawa, malayo na ang narating, pero malayo pa rin yung lalakbayin. Kasi hanggat hindi natin maalis ang mga issue ng poverty, ang issue ng corruption, yung issue ng family values, so madami pa rin. Sagot naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga programa ang Department of Education o DepEd para makapag-aral ang mga out-of-school youth. Hindi na mahal ang magpaaral, lalo na sa pa lang, yung elementary, high school, or even college. Kasi meron ng mga programa ang gobyerno na kung saan pwede silang makapag-aral ng libre. Hanggat hindi nasusolusyonan ang problema ng kahirapan sa bansa, patuloy na may mga batang maagang magbabanat ng buto at hindi makatatapos ng pag-aaral. Huwag sana nating hayaan na mapako sa wala ang kanilang pangarap at pagsisikap.